above a piling head. What is the change potential energy? If the hammer is released, what will be its velocity at the instant it strike the piling? So, ang local daw natin na G ay 9.65 meter per second squared. Yan, meron diyang answer. 11,580 joules at saka 6.21 meter per second. Sige. Given tayo. Given. Meron daw po tayong mass na 600 kilogram. Meron din daw po tayong height na 2 meters. May G tayo na 9.65 meter per seconds. Yan. Ano daw po ang change in potential? Change in potential energy. So, ano pong formula natin ng potential energy? Anyone? Yes, Vernaline. Potential energy is equal to mgh lang po. Mass times gravity times height po. Okay, mgh. Tama. Pero kung makikita nyo, ang sabi sa problem? The 600 kilogram hammer of a pile driver is lifted 2 meters above a piling head. Meaning, sa mgh na to, meron pala tayo pong difference ng height. So, magiging mg, pwede bang y ang gamitin ko instead of h? Pwede po ba? Sige. gy. mg, difference, meaning y2 minus y1. Tama ba? Yan. Same lang to, nilabas ko lang ang mg. Okay? So, ano po ang m natin? We have 600 kilograms. Ang g natin ay 9.65 meter per second. Ano po ang y2 natin? Ano pa kaya ang y2 natin? At ano po ang ating y1 or height 1 natin? Ano po itong 2 na to? 2 meters na to? y1 o y2? Any wild guess? Yes, Uriel. Y2 po. Y2. Bakit kaya daw? Uriel, ba't kaya daw yan ay y2? Kasi po, initial po na height na y1 po ay 0. Yes, tama. Burahin natin, are. Gawin natin itong y2. At ang initial natin ay 0. So, 2 minus 0 meter. Ano po ngayon ang sagot ng change in potential energy natin? Yes, Karil. 11,580 joules po. Tama. Tapos na ba to? Ito na ba to? Hindi pa kasi may tinatanong pa. Ano daw po ang velocity at the instant it strike the piling? Letter B. Paano po kaya natin yung kukuhanin? Yung velocity na yon.
Pwede po bang gamitin ko ay ang kinetic energy or KE na 1/2 mv squared? Pwede kaya po yun? Para silian lang ang umuoo. Pwede kaya? Pwede po. Kasi, due to the principle of conservation of energy, yung amount ng gravitational potential energy lost by the object must be equal to the amount of the kinetic energy gained by the object. Meaning, pwede pala pong, or meaning, ang ating pong potential energy ay equal kay kinetic energy. Nakukuha ga po? Ay, nakakasunod kayo? Okay, sige. So, pagkuha ng ating velocity is equals to the square root of, ang pangit naman ng square root. Square root of potential energy over 1/2 m. Pwede po ba yan? Ay, wala si Pe. Square root ng change in potential over ng 1/2 m. Pwede po yan? Sige. Substitute natin ang values. Ano ba ang change in potential energy? We have 11,580 joules all over 1/2. Anong m natin? 600 meters. So, ano po ang ating velocity? Yes, Lian. 6.2129 meter per second po. 29 meter per second. Tama. Nakasunod po lahat? May question. May question tayo dito? Okay. Paki-heart kung nakopya na, paki-thumbs up kung kinokopya pa. Okay. Sige lang. Ay nga pala, so ang coverage ng ating, wait lang ha. Okay, so next week, anong oras ang klase niyo next week? Hello? Wala pa yata ako. Hello? Rinig naman ako. Anong oras sa klase niyo next week? Sa termo po ba, ma'am? Hindi. Anong klase niyo sa Saturday? MDB pa rin po. Anong 9 oras to yun? 12. At 9 10 to 1 po. Ha? 10 to 1 po. 10 to 1. Yun, nice. Okay. So, dahil 10 to 1 kayo, para 1, umuwi na kayo, pwede ba kayo ng 7:00 next week?
Pwede? Face to face naman yun, di 9 to ba? 12 po pala, ma'am, ang MD dito namin. 9 to 12. Okay lang. 7. 7 to 9 tayo. Next week. Hindi kaya? Uy, ba't kayo naiyak, guys? Kasi, kailangan kong i-discuss sa inyo ang chapter 3 at 4 na problem solving. Hindi kaya? Kaya o hindi kaya? Yes, Louie. Ma'am, Ha? magpapaalam lang po. Wait lang. Nang ano? Wala ka next week? Magpapaalam po, ma'am. Gawa po, next week po ay may conference po kami sa DLSU po. Ng Lahat kayo? Saturday din po. Hindi po lahat. Sino Parang lang? si Pocamas po, Betis, Perez, Pasend na lang sa akin ng names. sige po. Yung rest, yung the rest. Yes, Aisel. Ma'am, itatanong ko lang po kung bakit bawal po yung 2 to 4 po na totoong schedule po natin tuwing Saturday po. Hindi naman bawal. Sino mo sabing bawal? Mai-issue na naman ako sa inyo. O, 1. Ito na naman tayo. Ay, hindi po ma'am. I mean, akala ko lang po bawal kasi po ililipat. Hindi, pwede. Okay? So, ang gusto ko lang, kasi wala akong klase ng alas 7. Kasi may pinapagawa na akong problem set sa iba kong estudyante. Ngayon, available ako ng 7 to 9. So, tinatanong ko kayo, kung hindi kayo pwede, it's okay. Di kayo ay anong oras kayo? 9 to 12. Tama ba? Pwede bang mag 1 to 3 tayo? Hindi tayo mag 2 to 4 sa face-to-face? O hindi pa rin kayo pwede? Gusto nyo talaga 2 to 4? Ano? Kung hindi kayo pwede, edi yung kabilang section na lang ang aalokin ko ng 7 to 9. Kasi, sayang. Yung 7 to 9 ko, para tapos na. Kung baga, kung hindi kayo aari, it's okay. Di tayo ay 2 to 4 kung ayaw yung 1 to 3. Okay? Baka mamaya, ito na naman tayo o 1. Okay? Wala, tinatanong ko lang kayo, kung hindi kayo aari, it's okay. Kung ano, ayaw nyo, okay lang din. Okay lang. Ano, hindi. Hindi na. Hindi ako galit. Ano, stick kayo, 2 to 4 talaga? Siya, sige. Ayaw nyo talagang umuwi ng maaga. Okay, sige. Tapos na dito? Sa copy? Okay, thank you. Next, sample 2.2. How many calories is equivalent to 1 kilowatt hour? Gaano daw po karaming calories ang equivalent sa isang kilowatt hour? 1 kilowatt hour, ilang calories? We all know na ang isa daw pong kilowatt hour ay equivalent sa 3412 BTU. Calories na ba yan? Hindi pa. Convert po ulit natin papunta sa calories. We all know that ang isang BTU ay equal or equivalent sa 252
calories. Nasa handouts yan. Nakita ba? Cancel ang kilowatt hour, cancel ang BTU, calories ang tira. Ano pong sagot? Yes, Krisa. 859,824 po. 859,824. Okay. So, yan lang po yan. Kailangan lang nating consider ay ang conversion or ang ating kailangan tandaan is ang mga conversions natin. Ano? Thermal to mechanical, mechanical to thermal. Kailangan nating sa ulo yun. Okay? So, nakapin na to? May question tayo dito. Uy, Aisel, hindi ako galit. Okay? Inaano ko lang, kung ayaw nyo, ay di okay. Kung gusto nyo naman, ay di okay din. Ano, seems like hindi kayo para sa ganyan. Okay? Next. Si Be. Okay. Okay, sample 3 tayo. An electric current of 15 amperes flows continuously into a resistor of 20 ohms. Compute the power input in kilowatts and horsepower. Ano daw po ang formula ng power? Power is equals to, yes, Renz, more. Ano po? Power is equals to I squared times R po. Okay. I squared times R. Substitute all the values. We have 15 squared 20 ohms. Ano pong sagot natin dyan? Yes, Lian. 4.5 kilowatts po. Ay, na-convert mo na lahat. Okay. 4.5 kilowatts. So, for kilowatts, meron na tayo. Power is 4.5 kilowatts. Ano naman po ang power natin for horsepower? Anyone? Sige, convert natin. Ang isang horsepower daw po. Ang isang horsepower ay equivalent sa 0.746 kilowatts. So, ano po ang ating power in horsepower? Yes, Marabi. Joyce Ilagan. 6.0322 po. 22 horsepower. So, yan. Yan lang yun. May question tayo dyan. Okay. Naintindihan po, Are? Okay. Nakopya na? Very good. Moving forward, dito tayo. Sabi dyan, determine the work done by a 1 kilogram fluid system as it expands slowly within a piston cylinder arrangement from an initial pressure and volume of 60 kilopascal absolute and 0.028 cubic meter respectively to a final volume of 0.123 cubic meter in accordance with the following defining relations. So, ano po ba yung
defining relations natin dyan. So, ang ating pong defining relations, for letter A, we have pressure is constant. Letter B, volume is constant. And the letter C is tama. O, yan. Yan na lang. Pressure is constant. Volume is constant. Sige. For letter A, given, we have pressure 1 is 60 kilopascal. Volume 1 is 0.028 cubic meter. Ang volume 2 is 0.123 cubic meter. Bakit ma'am naging ganyan? Kasi sabi dito, from initial pressure P1 60 kilopascal and V1 0.028 to a final volume V2 0.123 cubic meter. Ano daw po ang work done if pressure is constant? Pressure is constant. Work is equals to integral of PdV from V1 to V2. Ayusin natin. Integral ng PdV limits V1 to V2. Pag ganyan, di ba? Ilalabas ang constant. Anong constant? P. Tama ga? From integral. Labas ang constant. Integral ng V1, V2, dV. Tapos, magiging P, V1 to V2. Tama ga? Ha? Sa integral. After that, magiging P, V2 minus V1. Nakakasunod? Diba, ulit. Sabi dyan, ang work daw po is integral ng PdV, limits V1 to V2. Labas natin ang constant na P, matitira integral ng V1 to V2 dV. Di ba pag may dV, magiging V yan with limits V1 to V2. Di ba? Pag ganyan ang form, since constant ang P, multiplied yan sa V2 minus V1. Nakukuha ga? Substitute all the values. We have 60 kilopascal multiplied by the V2 0.123 minus 0.028 cubic meter. Ano po ang ating work? Yes, Isel. 5.7 kilojoules po.
Tama. 5.7 kilojoules. Alam kung bakit naging kilojoules? Yung iba. Okay. Nakuha po? Yung iba po, nakuha nyo? Nakasunod kayo? Pa-check? Okay. May question tayo dito. Question? Guys? Wala. Okay. For letter B, sabi dyan, volume daw po ay constant. Paano daw po yan pag volume is constant? Anong sagot? Anyone who knows the answer pag volume ay constant? Paano po pag yes, Isel? 0 po yung work. Bakit? Kasi po, yung volume po ay constant. So, yung piston po ay hindi mag-move po. So, wala pong work. Ang volume ay constant. Ang piston ay hindi Mag-move po. So, bali, 0 po yung velocity po. yes. Volume, ang volume. Volume po pala. Sorry po, sorry. So, tama si Hazel. When volume is constant, ang work po natin dito ay 0. Nakukuha? Guys, nakukuha nyo? Nakakasunod? Alright. Nakopy nyo na to? Alright. Okay. Sige. Okay, so ang i-discuss ko naman, may question tayo sa problem solving ng chapter 2. Kayang isolve? Hello? Hello, guys? Okay. Yung iba, kailangan ko pa bang tawag? Paulo, naintindihan? Paulo? Kinabahan ng iba ay matatawag? Okay. Sige. Okay. Kita niyo ng screen? Alright, sige. Okay. Move forward tayo for chapter 3, hanggang chapter 4. Kasi hanggang dun ang ating midterms. Okay. Start tayo. For chapter 3, so tapos na tayo sa basic principles, concepts, and definition from chapter 1 and energy concepts from chapter 2. Pupunta naman tayo sa general laws and equations. Naririnig po ba ako? Yes po.
So we have subdivisions of engineering thermodynamics. Okay, so two phases into which the study of engineering thermodynamics divides itself. We have the thermodynamics of gases and the thermodynamics of vapors. Pag sinabing gas, yan daw po yung fluid which cannot be liquefied except by a large changes in pressure and temperature. So gases are highly superheated vapors. So example niyan, air and hydrogen. So yan po yung kinoconsider natin as perfect gas or ideal gases kasi they obey the laws governing ideal gases. Next, we have the vapor. Vapor is a fluid which can be liquefied by minor changes in temperature and pressure. So example niyan is steam and the ammonia. May thermo to kayo? May thermo to kayo? O wala? Wala. Okay. So, sa thermo to kasi, dinidiscuss doon namin yung mga vapor, yung mga steam and ammonia. Pero dahil thermo 1 lang kayo, tayo ay nasa ideal or perfect gases lamang. Okay? Kasi hindi mo tayo gagamit ng mga steam table. Kung familiar kayo sa steam table, hindi na tayo gagamit ng ganon. Okay? Next. We have the first law of thermodynamics. Sabi dyan, yan daw po yung law, same as the law of conservation of energy. States that energy can neither be created nor destroyed. The quantity of energy in the universe is constant. So the thermodynamic aspect of the law lies in the implication that one form of energy may be converted into another form. So sa madaling salita, energy can neither be created nor destroyed, but can only be transformed. Okay? The first law for an open or the steady flow system. Having learned the various forms, so yung lahat ng energy na na-tackle natin from chapter 1 hanggang chapter 2, may appear and having established the relation between heat and work. Okay? So for the steady flow device, we have fluid going to and from the device is moving continuously at constant rate. There is no accumulation nor diminution of energy within the device. Quantity of matter entering the device is equal to the quantity leaving. Meaning, kung ano yung pumasok, ayun din po ang lalabas. Okay? So, ang ating general equation dyan, we have the potential, kinetic, internal, flow energy or flow work, and heat. Yan. Q is positive when added and negative when removed. So, work is positive when done by the system and negative when done on the system. So, yung pinapatandaan ko sa inyo from chapter 2, yung sign, kung ito ay done by or done on. Sabi ko nga, total energy entering is equals to the total energy leaving. Meaning, kung ano yung pumasok na internal energy, yun din ang lalabas. Pumasok na potential, kinetic, workflow, heat, yun din po ang lalabas. Pero instead na heat ang lumabas, work ang lalabas. Okay? Ma'am, ano po itong P1, V1? Ito po ay galing sa workflow natin. Nakukuha? Nakukuha po? Okay. Lahat naman merong handout, no? Karil, nabigyan lahat? Okay.